magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at tumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay, sa atin Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at umapit sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa dalisay mong pag-ibig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, coming together as God's family, with confidence, let us first ask the Father's forgiveness for all our sins, for He is full of gentleness and compassion. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng
Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amidst the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Joshua calls on all the tribes of Israel to renew their covenant with the Lord. If the people recognize the Lord as their Savior and Protector, then they have to forsake the idols of their pagan neighbors. A reading from the book of Joshua. Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem, summoning their elders, their leaders, their judges, and their officers. When they stood in ranks before God, Joshua addressed all the people. If it does not please you to serve the Lord, decide today whom you will serve: the gods your fathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose country you are now dwelling. As for me and my household, we will serve the Lord. But the people answered, Far it from us to forsake the Lord for the service of other gods. For it was the Lord our God who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, out of a state of slavery. He performed those great miracles before our very eyes and protected us along our entire journey and among the peoples through whom we passed. Therefore, we also will serve the Lord, for He is our God. The word of the Lord. Thanks be to God. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall ever be in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Taste and see the goodness of the Lord. The Lord has eyes for the just and ears for their cry. The Lord confronts the evildoers to destroy remembrance of them from the earth. Taste and see the goodness of the Lord. When the just cry out, the Lord hears them, and from all their distress He rescues them. The Lord is close to the brokenhearted, and those who are crushed in spirit He saves. Taste and see the goodness of the Lord. Many are the troubles of the just one, but out of them all the Lord delivers him. He watches over all his bones, not one of them shall be broken. Taste and see the goodness of the Lord. On the second reading, if we submit ourselves to the Lord Jesus, then we show Him our reverence by obeying His commandments. In the case of husbands and wives, the Lord commands them to love one another. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife, just as Christ is head of the church. He himself the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives
should be subordinate to their husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it. Because we are members of his body, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. The word of the Lord. Thanks be to God. Spirit and life, you have the words of everlasting life. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words that I have spoken to you are spirit and life, but there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him, and he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus said then to the 12, "Do you also want to live?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Laslet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga OFW nating kapatid. Mabuhay po kayo. Hanggang ngayon ay viral ang libro ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang, slide please, Isang Kaibigan. Ito'y matapos busisin sa budget hearing
ang inilaan ng OVP na 10 milyong piso para sa printing at distribution nito. Depensa ng OVP, hindi naman ito ipagbibili. Libre itong ibibigay sa mga estudyante para makatulong, lalo na sa kanilang reading comprehension. At meron din itong magandang lesson, sapagkat ito ay tungkol sa isang loro na tinulungan ng kaibigan niyang Kuwago na magtayo ng bahay nito, nang ang bahay nito ay sinira ng bagyo. And thus, promoting friendship, genuine friendship, especially among us Filipinos. Ang ganda naman. Kaya lang hindi ito tinanggap ng marami, lalo na ng maraming netizen. Kaya nagsulputan ang maraming mga memes tungkol dito. At syempre sa mga memes, alam niyo yung mga memes, yung basta yun na yun. Ang makikita mo usually, yung loro at yung Kuwago sapagkat tungkol sa kanila yung libro. Kaya nagulat ako nang makita ko ang meme na ito, Jaran. Kasi hindi na yan loro at Kuwago. Agila na yan. Tigre na yan. Tapos, may title pa na ganito. Dating magkaibigan. Unity Team. Chismis yan. Sinabi ko lang as an intro sapagkat parang ganito ang naranasan ni Kristo sa Ebanghelyo. Matapos niyang ipagtapat at sabihin na siya ang pagkaing nagbibigay buhay na inihahandog ang sarili sa kanila, ayun, marami nang tumalikod sa kanya. Marami nang hindi na sumunod sa kanya. Kaya nga, malungkot yung tanong ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Aalis din ba kayo? Bagay na po pwede niya ring itanong sa atin. Sapagkat sino ba naman ang gugustuhin na iwan siya ng mga itinuturing niyang kaibigan? Masakit yan. Yun nga lamang, sa pakikipagkaibigan natin kay Jesus, tayo ang dapat mag-adjust sa Kanya, hindi siya. Sapagkat maaring tayo tinuturing niyang kaibigan, as in John 15:15, siya ay hindi pa rin natin kaikwal. Siya ay Diyos pa rin natin na dapat nating sundin. Dito papasok yung problema sa ating gospel reading. Ano yung naging reklamo ng mga hindi na sumunod kay Kristo? By the way, pag sinabing disciples, hindi lang ito yung 12 disciples. Mga followers to. Mga sumusunod kay Kristo, hindi lang ito yung 12, okay? Ano yung sinabi ng ibang disciples na hindi na sumunod kay Kristo? Mabigat na mga salita ito. Sinong makatatanggap nito? You see? Hindi nila sinabing, mabigat na mga salita ito. Sinong makakaunawa nito? Sinong makakaintindi nito? Sapagkat sa totoo lang, naintindihan nila. Kaya nga hindi na kinlarify ni Kristo sa kanila, malilito lang sila. Kasi kung ano yung pagkakaintindi nila, yun talaga. Ibibigay talaga ni Kristo ang katawan niya bilang pagkain sa kanila. Hindi lang nila alam kung paano, pero yun talaga ang pagkakaintindi nila. And besides, alam nila, saksi sila, makapangyarihan si Kristo. Basta sinabi niya, totoo, hindi pa nagsinungaling si Kristo. At basta sinabi niya, totohanin niya, sapagkat makapangyarihan siya. Kaya sa totoo lang, naiintindihan nila. Ang problema, kahit naiintindihan nila, ayaw nilang tanggapin. Yun ang totoong problema dito. Kung bakit hindi na sila sumunod kay Kristo. Para lang ngayon. Diba? Napakaliwanag naman. Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalay ng tao. Anong malabo dyan? Bakit ginagawa natin ngayong komplikado yan? Diba maliwanag naman? Ang nilikha ng Diyos, pag balibaligtarin mo man ang banal na kasulatan, lalaki at babae lang? Bakit ang dami-dami ngayong kasarian? Baka mapuno na ang alphabet dyan. Di ba't maliwanag naman na ang mga magulang, ang sabi sa kautusan, dapat igalang. Ni hindi sinabing igalang mo kung kagalang-galang. Basta igalang mo, pwede mong hindi sundin. Pero igalang mo pa rin. Di ba't maliwanag naman na ang buhay
ay dapat nang ginagalang kahit nasa sinapupunan pa lang. Anong malabo dyan, Aber? Anong malabo dyan? Naintindihan mo yan? Naunawaan mo yan? Ayaw mo lang tanggapin kung minsan, lalong-lalo na kapag may mga interes at gusto ka nang nasasagasahan. At yan ang gusto ng kalaban. Yan ang gusto ng demonyo. It doesn't matter for the enemy. Kung hindi natin siya sasambahin, okay lang sa kanya. Basta gagawa siya ng paraan upang ang Diyos ay hindi natin sundin. Pero hindi niya yun sasabihin sa parang, huwag mong sundin ang Diyos. Kasi hindi natin siya susundin. Alam niyo, technique ng demonyo, nagkausap kami kanina, sabi niya, hindi ko sasabihin sa kanilang, huwag mong sundin ang Diyos. Ang sasabihin ko sa kanila, Father Fidel, gawin mo gusto mo. Ayun. Gagawin ko gusto ko. In the process, tayo na mismo ang dinodiyos natin. Kapag alipin na tayo at sinusunod lang natin ang gusto natin. And then we call it freedom. Anong klaseng kalayaan yan? Kung sunod-sunod tayo sa urge natin. Ano pang kaibahan natin sa mga hayop na walang kalayaan? Kung sunod-sunuran tayo sa urge, sa desire, sa gusto natin, gayong ito ay taliwas sa gusto ng Diyos para sa atin. Nakita ninyo? Alam mong ayaw ng Diyos. Alam mong taliwas sa Diyos. Ang susundin mo pa rin ang gusto mo? Anong kalayaan yun? Malaya ka ba kapag ganon? Hindi. Alipin ka ng desire mo, ng urge mo, ng carnality mo kung ganon. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin? Amen. Eh di sundin natin. Yun naman pala eh. Pero kapag ang sinusunod natin, hindi yung alam natin gusto ng Diyos para sa atin, kundi yung gusto natin. O anong freedom yan? Hindi freedom yan. Alipin tayo ng ating laman. Tandaan natin na hindi lang tayo laman. Tayo ay espiritu at laman. Ni hindi tayo laman lang. Tayo'y talagang espiritu sapagkat kapag namatay tayo, mawawala ang ating laman pero buhay ang ating espiritu. So dapat ang nananaig sa atin ay ang ating espiritu. And not to mention, kanino galing ang ating espiritu? Sa Kanya. Malabo ba yan? Nagiging malabo lang kapag pinipilit natin ang ating kagustuhan. Para lang yan, paninindigan mo pa rin sa idolo mong politiko. Kahit alam mong marami ng kababalaghan na ginagawa ito. Para lang yan, paninindigan pa rin sa bisyo mo. Kahit alam mo nang nakasasama sa iyo ito. Parang yung tatay ko dati. Nako, lahat na ginawa namin. Sigarilyo pa rin na sigarilyo. Yung kapatid ko nga si RJ, nilagyan ng watos yung isang stick ng sigarilyo. Sinindihan ng tatay. Hindi pa rin tumigil. Pinagalitan pa si RJ. Totoo yun. Ano sasabihin niya dati? Vitamins ko to eh. Vitamins? Papa, nakikinig ka ngayon. Kung vitamins yan, eh di sana hanggang ngayon tinutuloy mo yan. Oh, di ba? Hindi na? Kasi nagkasakit ka. Lang yan eh. May isang manginginom naman. Sabi sa kanya kainuman, pre, pulutan tayo, atay ng manok. Pre, bisa ito. Sabi niya, bakit? Kasi kapag kumain tayo ng atay ng manok, yung iniinom nating alak, baka makasisira daw ito ng atay. Malilito yung alak. Kung anong atay ang sisirain niya. Taos, pare. Ay, nako. Para lang yan, paglapastangan pa rin sa ating mga magulang. Gayong alam naman natin, lang siniisip lamang nila yung ating kapakanan. Para lamang yan, paglisan mo, pag-alis mo sa pamilya mo, pinagpapalit mo dahil sa kalaguyo mo. Ito yung mga taong kung bibigyan ako ng pagkakataong, iuntog ko sa sahig yung ulo eh. Ay, nako. Ay, nako. Naalala ko yung isang caricature, hindi ko na malaman kung saan ko nakita eh. Pero yung brain, kinukulong niya sa kulungan yung puso. Para bang sinasabi ng utak sa puso, diyan ka muna. Kasi kapag pinaiiral kita, sumasablay ako. Totoo naman yun, di ba? Ayun, puro puso. Mag-isip-isip rin. Kaya nga ang sabi, ang isip ay nasa itaas ng puso eh. Para walag lang puro emosyon, wag lang puro desire, wag lang puro gusto. Mag-isip-isip ka rin. Wala naman ding magagawa ang Diyos kung ipipilit mo ang gusto mo. Pero isipin mo mabuti kung sino o kung ano yung binabaliwala mo. Yung hindi mo binibigyan ng halaga, yung pinagpapalit mo, yung iniiwan mo.
Isipin mo mabuti. Mag-isip kang mabuti. And ask, is it worth it? Katulad na lang din, kung sakasakali, wag naman sana, pero kung sakasakaling isipin mong talikdan ang iyong pagiging Katoliko, abay sana naman naunawaan mo na bago mo gawin yon, na ito ang simbahang tinatag ni Kristo. Hindi ko sinasabing sa ibang reliyon hindi ka pwedeng maligtas. Ang sinasabi ko, ito ang tanging relihiyon na sinabihan ng Panginoon sa Matthew 16:19, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ito rin ang simbahan na kumpleto sa lahat ng sakramento. Lalong-lalo na yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo, yung pinakamahalaga, misa. Walang ganito yung iba. Sapagat para sa iba, yung tinapay na kinakain nila, simbolo lang. Hindi totoong presensya. Wala din talaga sila. Bakit? Wala silang pare para magmisa. At kahit anong sabihin nila, napapatunayan natin mula noon hanggang ngayon, time and again, na nasa ating advantage yung pagkakaroon natin ng maraming santo o santa na hinihilingan natin ng panalangin. At ginagabayan din tayo para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sila nga sasabihin nila, Pastor, pagdasal mo nga ako. Sister, pagdasal mo nga ako. O di ba humihingi ka rin ng panalangin sa iba? Ba't mo kami pagbabawalan? Humihingi kami ng panalangin dun sa itaas na. Ngayon, siyempre, nasa internet tayo ngayon. Bukas makalawa, viral na naman ako. Sa mga hindi Katolika, na-anticipate ko na ito. Siyempre, i-chop-chop nila lahat ng sinabi ko. Inuunahan ko na kayo, ha? Tinuturuan ko pa kayo. Pasisinungalingan nila yung sinasabi ko at gagawin pa nila akong katawa-tawa sa inyo. Sige. Ang sa akin lang ay sa atin. Sinong paniniwalaan ninyo? Sila? Hindi naman lahat, pero marami rin. Na kapag nagkikita-kita at sumasamba, tayo pinag-uusapan nila. Pero kapag tayo nagkikita-kita, ang pinag-uusapan natin ay ang pananampalataya natin. Hindi dahil wala tayong pakialam sa kanila, kundi dahil ginagalang natin sila. Sinong paniniwalaan mo sa dalawa? Father, ba't ngayon pinag-uusapan natin sila? Ngayon lang. Taon lang. Sinong paniniwalaan mo? Sila na divided na sa kung ilang libong grupo dahil iba't ibang interpretasyon nila sa sinasabi nilang totoo. O tayo, na higit 2,000 taon na, sila mga 600 years lang, nag-iba-iba pa. Tayo, 2,000 years, mahigit na. Hanggang ngayon, isa ang tagapamahala, isang pananampalataya, isang biniyag, isa ang paraan ng pagmimisa, isa ang interpretasyon sa Biblia. Sinong paniniwalaan mo? Yung naninira o yung gumagalang, rumirespeto? Yung iba-iba ang interpretasyon sa sinasabing totoo? O ito, na isa lamang interpretasyon sa sinasabing totoo. Kapag sinabing totoo, hindi dapat nag-iiba-iba. Hindi dapat nagbabago. At yun ang simbahang kinabibilangan. So bago ka mag-isip lumipat, siguraduhin mo kapatid, ayusin mo ito. At marami pang iba na hindi ko lang masabi sa pagkatahabang sermon na ito. Para maisip mo, tama ba ang kapatid, kahit saan may chismosa, kahit saan may hindi karapat-dapat, kahit saan hindi okay ang lahat. At yes, may mga kapatid tayong hindi Katoliko na mabubuting tao. Kung minsan, mas mabubuting tao kaysa sa mga buwisit na Katoliko. Pero walang kinalaman ang pananampalataya natin bilang mga Katoliko sa kabwisitan ng mga Katolikong ito para lang sabon. Nakalilinis ang sabon, nakababango ang sabon, nakalilinis at nakababango ang pananampalataya na binigay ni Kristo. Pero babango ba? Lilinis ba ang tao kung hindi niya gagamitin yung sabon? Ganon lang din ang mga Katolikong hindi gumagamit ng wasto sa pananampalatayang Kristiyano. Pero wag lang kinalaman sa Kristo sa kasiraan ng ibang mga Katoliko. Basta, kahit saan may problema. Pero hindi kahit saan po pwedeng magsabi, ito ang simbang tayo lang ang pwedeng magsabi na ito ang simbahan, ito ang iglesia.
tunay na iglesia ni Kristo. Kapatid, ang sekreto, yung sinabi ni San Pedro, sabi ni San Pedro kay Kristo, Panginoon, saan kami pupunta? Kanino kami pupunta? Nasa iyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kumbinsido kami na ikaw ang Diyos talaga. Yun lang sapat na. Diyos ang nagtatag ng simbahang ito. Banal ang simbahang ito, hindi dahil banal ang miyembro, kundi dahil banal si Kristo. At hindi man banal ang miyembro, pwedeng maging banal kung mananatili lang kay Kristo. Marami tayong hindi naintindihan ngayon, naintindihan din natin. Marami tayong hindi matanggap ngayon, matatanggap din natin. Basta manatili tayo sa Panginoon. Ang sabi niya, di ba? If you remain in me, I will remain in you, and your joy will be complete. Ganun din sa bawat relasyon. Wala namang perpektong relasyon eh. Pero kung mananatili ka lang, pasasaan magkakaintindihan din kayo. Matatanggap mo rin ang mahal mo. Basta sa bawat relasyon, dapat may nananatili talaga. Katulad sang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, yung relasyon ni Kristo sa atin sa simbahan. Mananatili ba ang relasyon natin sa Kanya? Kung hindi siya nananatili, dapat may manatili para manatili yung relasyon. And when you do that, sinisigurado ko sa iyo, hindi ka makakalimutan ng karelasyon mo, ng buong pamilya mo, ng buong samahan ninyo habang panahon. Di ba kayo nakapag-isip? Basta sinasabi, may mga alagad na umalis, may mga alagad na hindi nanatili. Basta sinabi yon, hindi pinangalanan yon. Ang pinangalanan, yung nanatili. Si Pedro, si Juan, si Mark, si Mateo. Sapagkat ang natatandaan naman talaga, hindi yung bumibitaw ng maaga. O hindi rin yung sa huli mo lang nakakasama. Ang natatandaan, yung mula sa simula hanggang huli, hindi ka iniwan. Ganito sana tayo sa ating Panginoon at ganito rin sana tayo sa ating mga karelasyon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam ko, diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraanan ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo kong manatili sa iyo. Dahil kung minsan sa mga problemang nararanasan ko, nangihina ako. Yung pagkakakapit ko sa iyo, nakabibitaw ako. Sana, Panginoon, stay with me, bear with me. Kahit makabitaw ako, habulin mo ko, nangiyakap mo, wag mo po akong papayaang malayo sa iyo. Kung minsan talaga nalilito lang ako, nagtatampo, pero alam mo, mahal pa rin kita. Wag mo akong papayaang lumayo sa iyo. At kung
kinakailangan, tulungan mo rin po akong manatili pa sa mga relasyon na iniingatan ko kahit pagod na ako. Hallelujah! Manatili ako sa obligasyon ko. Manatili ako sa mga ginagawa kong pagtulong sa tao, sa pamilya ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Manatili ako kahit sinaktan ako para sa pamilya ko. Tulungan mo ko. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Tulungan mo kong maging mabuting magulang sa pasaway na anak ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tulungan mo kong sa obligasyon ko sa mga magulang ko, kung lalapit ka kay Jesus, dahil kung minsan napapagod na rin ako, ang lakas ng tukso na isipin ko naman ang sarili ko, sapagkat sa mahabang panahon, puro na lamang sila. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat hindi ko rin naman matitiis ang aking pamilya. Tulungan mo akong manatili para sa kanila. Alisin mo ang pagod ko. Alisin mo ang tampo ko. Alisin mo ang mga takot ko. Alisin mo ang mga panghihinayang ko. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming
Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming agdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming Alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nasa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan.
pray, sisters and brothers, that our sacrifice, our prayers, may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once and for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you laid the foundations of the world and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over all the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works through Christ our Lord. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and at this moment we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Louis, Anita Juan, Emer, Miguel Arsenio Joselito Percy, Enrique, Rose, Leongeso Maria So Jose, So, Benjamin, Nelly, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, and with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages,
we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sariling katawan ang iyong kaloob, dugo ng kaligtasan. Tinawag mo kami, O Jesus, sa katawan mong bigay, at niyakap din namin ang pananagutan, mabuklod sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Tinawag mo kami, O Jesus, sa dugong alay, at tinako rin namin ang pananagutan, ipahayag ang kapayapaan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan ng bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Binuklod ng Ama sa Kanya. Sa Kanya. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdiligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat
salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo miisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ng pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Pire ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong na nagiging dahilan para ma-maintain natin ang ating simbahang pinagawa ng sama-sama. Salamat din sa pagtangkilig sa Sinilisa na Crown, sa souvenir shop, sa pag-aalay niyo ng mga alkansya. Maraming salamat po. At sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Salamat po. Nagiging dahilan din ito para makapagbigay tayo ng maraming mga images ng libre para ma-promote ang devotion sa mahal na Pire ng Lasalle at gayon din para makapagtulong tayo sa iba sa mga nangangailangan, sa mga kailangang ipaggamot, kailangang pag-aralin, lalo na sa mga pinapatayo nating mga kapilya. Marami pong salamat sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. All this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.